Nagtala ang PSEI o ang Philippine Stock Exchange Index ng panibagong record high ngayong araw. Kasunod yan ng balitang iniakyat din ng kumpanyang Standard & Poor's ang credit rating ng Pilipinas sa investment grade. Nauna nang nabigyan ng investment grade ang Pilipinas ng International Credit Rating Agency na Fitch. Ibig sabihin daw nito, tinitingnang may kakayahan o mas may kakayahan na ang Pilipinas na magbayad ng utang. May report si Bernadette Reyes. Nagsara ang Philippine Stock Exchange Index sa 7,215.35 points o mas mataas ng 121.93 points kumpara kahapon. Ang sigla raw ng merkado dahil sa balitang nasungkit ng Pilipinas ang ikalawang investment grade rating mula sa International Ratings Agency na Standard & Poor's. Nauna nang nakatanggap ng investment upgrade ng Pilipinas mula sa Fitch nitong Marso. Nitong Abril, tinawag na Asia's rising star ng Moody's Analytics ng Pilipinas dahil sa patuloy na paglago na ekonomiya. Dahil daw sa magandang ratings, kaya naman mas madali na raw ngayon para sa Pilipinas na mangutang kapalit ng mas mababang interes. Sabi ho ng World Bank, pag ang bayan nakatanggap ng investment grade, yung borrowing costs po ng bayan bababa by 30%. Ayon sa World Federation of Exchanges, pangatlo ang Pilipinas sa best performing market sa buong mundo noong 2012. Pero sa kabila ng gumagandang imahe ng Pilipinas sa mundo, kailangan pa rin daw ng gobyerno ng mga programa para maakit ang mga negosyanteng mamumuhunan para tuluyang maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang paglago na ekonomiya. Dapat ho ipagpatuloy natin lahat ng magagandang balita. Yung ekonomiya ho natin growing by 7%. Yung inflation ho natin 3% lamang. The rating alone will create interest, pero kailangan yung gobyerno natin saka yung mga negosyante to create an avenue na saan nila lalagay yung pera. Tayo ng mga factory na mag-export ng mga kung ano-anong materyales na mag-i-employ ng mga tao. Kung patuloy na papasok ang foreign currency sa bansa sa pamamagitan ng stock market, maaaring lalong lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar at tiyak na tatamaan raw ang mga pamilya ng OFWs. Kaya magandang panahon raw ito para maghanap ng alternatibong mapagkakakitaan. Si Beatriz Ando halimbawa, nagtabi ng pampuhunan sa maliit na negosyo mula sa buwan ng OFW remittance galing sa mga anak. Nagugulay na lang ako kasi mahirap naman kung umasa ka na lang tapos wala kang kunting negosyo. Since mababa interest rates, pwede kayo maghanap ng negosyo na pwede nyo gamitin. Yung mga negosyo na yun na pwede nyo pagkakitaan. Importante, maximize natin yung economy. Bernadette Reyes, GMA News.